Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Abigail Bratos, Dina Calara, Kenneth Mendoza, and Sister Daisy Gomez. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol sa Essentials of the Historic Faith. So, pag-aaralan po natin 7 doktrina na pinakamahalaga na doktrina sa historic Christian faith. Again, pag sinabi nating historic, ito yung pananampalataya ng mga Kristiyano sa time natin ngayon hanggang sa simula ng mga panahon pa ng mga apostol. So, essentials of the historic faith. Ito yung pag naligaw ka ng landas, ibig sabihin, wala ka na doon sa historic Christian faith. Pag nag-iba yung paniniwala mo, ibig sabihin, humiwalay ka na doon sa historic Christian faith. So, ito po yung tatalakayin natin para hindi po tayo maligaw ng mga katuroan na basta-basta na lang sumusulpot at nagsisimula ng mga bagong at mga bagong relihiyon na kanya-kanyang deklarasyon na hindi mo ma-trace sa mga katuroan ng mga apostol. So yung pag-usapan po natin ay patungkol po sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Pagka-Diyos at pagkatao. Sabi po rito sa Philippians chapter 2 verse 6 and 7. Ang tinutukoy po nito ay ni Apostol Pablo rito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, who being in very nature God. So ang ating Panginoong Jesucristo, meron siyang dalawang nature. Ano 'yon? Yung nature God, ibig sabihin divine nature. Yung ating Panginoong Jesucristo po ay Diyos. Isang persona lang na may dalawang nature, divine nature and human nature. So bagamat siya nasaan yung Diyos, did not consider equality with God. Hindi niya kinonsider na kapantay niya ang Diyos, something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing. Ang Panginoong Jesucristo, hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Kumbaga, hindi siya tumigil sa pagka-Diyos. Subalit, nanatili siyang Diyos, subalit sinet aside niya yung mga prerogative, mga katangian ng Diyos. So rather, He made Himself nothing by taking the very nature, so ito yung pangalawang nature ni Jesus, the very nature of a servant being made in human likeness. So, ang ating Panginoong Jesucristo, meron siyang divine nature, yung pagka-Diyos niya, at meron siyang human nature, yung naging alipin siya, naging tagapaglingkod, no? Being made in human likeness. So yung ating Panginoong Jesucristo, siya ay tao at Diyos. Basahin po natin sa Tagalog. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan, ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. So merong dalawang anyo or nature ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung una nating katuruan, Jesus is fully God and fully human. So ang tinatalakay po natin dito ay the doctrine of the divinity and humanity of Christ. Doktrina ng pagka-Diyos at pagkatao ng Panginoong Jesucristo. Now si Jesus Christ po, hindi siya 50% human, 50% God. Hindi siya 50-50. Ang Diyos po ay, ang Panginoong Jesucristo po ay truly God, truly human, or fully human. So, Jesus is fully God and fully human. Isang persona lang, isang person, second person of the Trinity. So, kahapon po, tinalakay natin, Father, Son, and Holy Spirit. Yung God the Son, Jesus Christ, meron siyang dalawang nature, yung divine nature and human nature. So, Jesus is fully God and fully human. Bakit po napakahalaga na ang ating Panginoong Jesucristo magkatawang tao? Simple lang po. Kasi po, ang ililigtas niya, tao. Kaya, ang inaabot niya, tao. Kaya siya, kinailangan niya magkatawang tao. So, point number 2, Jesus is the perfect mediator. Ano po ibig sabihin ng perfect mediator? Si Jesus po kasi ay God-man, tao at Diyos. Namamagitan siya sa tao, sa Diyos at sa tao.
So siya yung God-man, perfect mediator between God and man, human. Kaya po rito sabi rito ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 2:5 and 6, ito yung kadahilanan kung bakit ang ating Panginoon Jesucristo maging tao. Sabi po rito, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Jesus Christ. So ang ating Panginoon Jesucristo, kailangan niya maging tao kasi ang panunumbalikin niyang relasyon ay tao at Diyos. Diyos at tao, kailangan manumbalik yung relationship nila. So sinong magme-mediate, sinong mamamagitan? Ang ating Panginoon Jesucristo. So si Jesus Christ, dahil po siya ay Diyos, hindi siya pwedeng mamatay. Kailangan kasi ng isang sakripisyo para sumapo ng kasalanan, ng kaparusahan na dapat na para sa atin, no? Kasi tayo nagpakawalay-walay sa Diyos, lumayo sa Diyos. Ngayon kailangan ng sakripisyo. Dahil ang Diyos ay hustisya, kailangan maparusahan ang ating mga kasalanan. Now, kailangan may mamatay on our behalf. Yung Diyos, talagang labis yung pagmamahal sa atin. Si ang Panginoong Jesucristo nagkatawang tao. Bakit po? Yung Diyos kasi hindi namamatay pero yung tao namamatay. So, ang Diyos nagkatawang tao para mamatay doon sa krus. At ang ating Panginoong Jesucristo ang sumupo ng kaparusahan na dapat tayo ang tumanggap. Sa ganong kaparaanan, yung Diyos at yung tao maipanumbalik niya sa original na relasyon. At tayo muli ay ituring ng mga anak ng Diyos. So, Jesus is fully God and fully human. Jesus is the perfect mediator between God and mankind. And number 3 po, Jesus submits to the Father. Ang ating Panginoon Jesucristo, bagamat siya ay kapantay ng Diyos Ama, sabi po dito sa mga talatang ito, no? Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Pwede naman sanang manatili siya dun sa kanyang posisyon eh. Kasi isa lang ang Diyos na may tatlong persona. Ang sabi nga ng Council of Nicaea dyan, pare-pareho sila, co-equal, co-eternal, co-substantial. And biblical po yon. Sa pagka-Diyos ng Panginoon, pantay-pantay. Pantay ang Holy Spirit sa Father tsaka sa Son. Pantay-pantay. Pero dahil ang Diyos, ang Panginoon Jesucristo nagkatawang tao, nagpaumbaba siya, nagpasailalim siya sa Diyos Ama. Kaya yung pagkatao ng Panginoon Jesucristo, yun yung kadahilanan kung bakit sinasabi ng Panginoong Jesucristo na my Father is greater than I. Makikita niyo po yun sa John chapter 14. My Father is greater than I. Bakit po? Kasi si Jesus Christ nagpaumbaba. Ayan po yung sinasabi dito sa Philippians. Hinubad niya yung mga prerogatives ng pagiging Diyos. He emptied himself, sabi po sa ibang translation. Dito po, rather, he made himself nothing. At naging tao siya katulad natin. Kaya niya sinasabing, my Father is greater than I. Bakit? Paano niya nasabi yun? Kasi nagkatawang tao siya. So, Jesus submits to the Father. At ang Panginoon Jesucristo, siya yung isinugo ng Ama upang magmisyon dito. At tayo yung minisyon ng Panginoong Jesucristo at pinapanumbalik sa Diyos Ama. So ito pong doktrina na ito ay napakahalaga na pinanghahawakan po ito ng simula sa mga teachings ng mga apostol ng early church hanggang sa kasalukuyan. Now, nung unang panahon po, merong lumabas na katuruan na sinasabing si Jesus ay nilikha lang siya ng Diyos Ama, mas mababa siya kaysa sa Diyos, at tao lang siya. No? Hindi siya tunay na Diyos. Nireject po yun nung unang panahon at tinuturing yung heresy. Tapos may sumulpot na naman dito sa Pilipinas noong 1914, isang malaking relihiyon na ganun yung katuruan, no? Ang Panginoon Jesucristo ay tao lang, nilikha ng Diyos, at kailanman ang Panginoon Jesucristo hindi nag-e-exist sa Old Testament. Na pinag-aralan natin nitong nakaraan at sa marami nating mga post na si Jesus Christ nandun na sa Old Testament pa lang. At napakarami pong mga talata na nagpapatunay dyan. Now, makikita nyo nga po rito, no, yung Diyos nagkatawang tao. The fact na nagkatawang tao, ibig sabihin nag-e-exist na si Jesus Christ long time ago pa. Kaya po napakahalaga yung ganyang katuruan.
So, paano po natin ito i-apply? By the way, marami tayong mga posts dyan. No? We only have 15 minutes kasi sa devotion na ito. Pwede nyo pong panoorin yung post ko about the Trinity. Meron din po akong post na Jesus ba ay Diyos? Ang isang talata na dapat mong malaman. Pwede po nyong bisitahin ito. So, ano po yung application natin sa mga talatang ito? Number 1, believe in substitutionary atonement. Ano ba yung ibig sabihin ng substitutionary atonement? Again, mabigat po ito dahil madalas po yung devotion natin practical, ito po very theological itong linggo na ito, at lalalim talaga tayo sa ating pananampalataya. Now, pag sinabi nating substitutionary atonement, ang Panginoong, from the word substitution, ang Panginoong Jesucristo yung naging substitute natin. Dapat tayo ipako sa krus Pero ang tindi ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, Diyos nagkatawang tao, naging substitute natin doon sa cross. At lahat ng galit at puot ng Diyos at hustisya ng Diyos na dapat tayo ang sumapo, sinalo ng Panginoong Jesucristo. He is our substitute. Tinatawag natin yung substitutionary atonement. So, panampalatayahan natin. Kaya po tayo naliligtas kasi nananampalataya tayo sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus na hindi na ako paparusahan. Hindi na tayo paparusahan kasi si Jesus na yung pinarusahan doon sa krus. Pangalawang application po, worship Christ for His amazing love. At eto talaga yung ma-amaze ka Parang, Lord, paano? How can I explain that, no? Sobrang tindi ng pag-ibig, sobrang laki at lawak at lalim ng pag-ibig ng Panginoon Jesucristo sa atin nung nagkatawang tao siya. Sinet aside niya yung ang ganda kasi ng position, Diyos Tapos biglang naging baby, naging mahina, biglang nagugutom, nasasaktan. Nung nilatig ko siya, sigurado nasaktan si Jesus Christ Ganon yung sinapit ng Panginoong Jesucristo because of love. Minahal niya tayo. Kaya napakaganda ng hymn na kinakanta namin sa seminary. Sabi dito, amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Sobrang amazing. Lord, you are my God. You became a human being. You are my King. And you died for me. What is that? Amazing love. Amazing love. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? So worship Christ for His amazing love. And number 3 po, imitate the humanity of Christ. Isang kadahilanan po kung bakit ang ating Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao. Kasi tayong mga tao, nakalimutan na natin paano magpakatao. Ang tunay na tao, according sa disenyo ng Diyos, sa Genesis chapter 1, nawala yun sa isipan natin Hindi na natin alam yun Yung perfect human being, wala tayo ng idea Pero nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, pinakita niya sa atin what does it mean to be a human being. A human being that pleases the Lord. Yung totoong human being na original design ng Diyos sa Genesis chapter 1 na dapat tayong lahat maging ganun. Kaya po ang pinakita yun ng Panginoon Jesucristo, this is what it means to become a human being. And that's why we have to follow Him, to imitate Him. At sabi po ni Apostol Pablo, lahat tayo ay magiging katulad ng Panginoon Jesucristo. Sabi rin sa Romans chapter 8, no? Tayo ay proyekto ng Diyos. Someday we will really conform to the likeness and image of the Lord Jesus Christ. We will become like Jesus Christ, and that's the plan of God. At ngayon pa lang, prina-practice na natin maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. So, believe in substitutionary atonement, namatay ang Panginoong Jesucristo on our behalf. Worship Christ for His amazing love, and imitate the humanity of Christ. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of God becoming human? Anong importansya na yung Diyos nagkatawang tao? So, sagutin po natin yan sa ating mga discussion groups. At samahan niyo po ako sa panalangin. Father, thank you for sending Jesus to become our Lord and Savior. Amazing love, how can it be that thou, Jesus Christ, my God, shouldst die for me?
I worship you, Lord Jesus. You are the strong foundation of my life, the cornerstone upon which I stand. I live through you and for you, finding purpose and strength in your presence. I ask you, Holy Spirit, to guide and sustain me. Enable me to imitate Jesus in all I do. Help me to follow him faithfully throughout my life, bringing glory to God the Father. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin, si Pastor Adoniram, para sa devotion natin ito. Salamat, Pastor. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain ka ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.